Isang pinagpala at magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Epifania, Epipanya, pagpapahayag, pagsisiwalat, pagpapakita, pagpapakilala. So marami pong tagpo sa buhay ni Jesus, masasabi natin epifania, pagpapakilala, pagpapakita. Ibig sabihin, nakita natin kay Jesus ang tunay niyang katauhan, ang kanyang identity. Siya ay ang dakilang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ang pinakamatandang kapistahan sa ating pananampalataya, tatlo po. Pasko, tapos yung pagpapakita ng Panginoon, Epifania, at saka Easter. Ito ang pinakamatandang kapistahan sa ating pananampalataya. Pag sinabi nating Epifania, pagpapakilala, pagpapahayag, pagsisiwalat, marami tayong makikita. Yung kapistahan na ating pinagdiriwang ngayon, ang pagbisita ng mga mago, mga pantas. Narinig po natin, hindi mga hari. Bakit naging hari? Siguro, natandaan po ninyo, yung unang pagbasa kay Propeta Isaiah. Maraming taong darating mula sa iba't ibang lugar, magdadala ng ginto, kamangyang at mira. So, at the same time, mga simbolo po yun, mga tanda. Sa pagsilang ni Jesus at sa pagdala sa kanya sa templo, nandun na yung pahayag, pagpapakilala kung sino siya. Katulad ng pahayag ni Simeon, isang propeta, ni Ana, isang propeta rin. Sinabi kay Maria na ang kanyang anak, ang kanyang sanggol, ay balang araw siya ay itatakwil. So, anong ibig sabihin nito? Pinapaalala yung misyon ni Jesus. Balang araw, siya ay tatakwil, ipapako sa krus, ngunit siya ay magtatagumpay. Kaya mahalagang tignan yung Paskong pagsilang sa liwanag ng Paskong pagkabuhay. Hindi lang natin pinopokus yung pagkasilang ni Jesus, ngunit ang kanyang misyon. Misyon, siya'y namatay, siya'y nabuhay, siya'y pinanganak, upang siya ay mamatay para sa atin. So, sa ngayon po, ating marinig yung nangyari. No? Ito ay nagpapaalala sa ating lahat. Ang buhay ng tao, ang buhay ng Kristiyano ay isang paghahanap, pagsasaliksik. Hinahanap natin ang Diyos. Kaya narito tayo at patuloy ang ating pagkilala sa Kanya, pagtuklas sa Kanyang mga pamamaraan. Kadalasan yung pamamaraan ng Diyos, hindi pamamaraan ng tao. Salungat, kumisan sa kababaan, sa hindi mo inaasahan, doon matutuklasan ang Panginoon. Halimbawa, kung saan siya nanggaling, no? Kung saan siya nagkatawang tao, sa Nazareth. Walang sinasabi nung panahon na yun, ang Nazareth. Kaya nung si Jesus ay tumatawag ng mga alagad niya, may isa sa kanila nagsabi, anong makukuha, anong mapapala mo kung anong masasabi mo tungkol sa Nazareth? Big sabihin, di masyadong tanyag ang Nazareth. Pero ganyan po ang pamamaraan ng Diyos. Pero makita natin, no? Yung pag-isip ng tao. Dito sa pangyayaring narinig natin, sa Ebanghelyo, saan galing yung mga pantas? Napakalayo, silangan, ibig sabihin malayong malayo,
ang pinanggalingan. At hindi sila huminto hanggat hindi natuklasan ang kanilang hinahanap, ang Mesiyas. Kaya sila ay tuwang-tuwa nung nakita muli yung gumagabay sa kanila ng isang tala. Tala, nagbibigay ng liwanag. Hindi pangkaraniwang tala. Dahil itong talang ito ay ang kaningningan ng Diyos. Hindi katulad ng pangkaraniwang talang nakita natin sa gabi. No? Okay, marahil parang ganun din, pero ibang-iba yung talang gumabay sa mga pantas. At ito ring talang ito ang gumagabay sa atin. Ang tala, ang liwanag ng buhay, si Jesus. Napakalaking pinanggalingan, di sila huminto. Maragay ko, marami silang pinagdaanan na kahirapan. Pero yung mga taong maraming kaalaman, mga saserdote, eskriba ng Israel, nung tinanong sila ni Haring Herodes, saan daw manggagaling yung Mesiyas? Kaagad sumagot sila. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi nga huli sa mga pangunahing bayan, sapagkat sa iyo'y lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Alam nila. Pero kumilos ba? Tinanggap ba? Hindi. Nung lumaki itong batang ito, sila pang nanira sa kanya. Si Haring Herodes, sa halip na matuwa sa pagsilang ng Mesiyas, siya ay nabalisa kasama ang buong Jerusalem. Bakit? Siya po ay ayaw bitiwan ang kanyang kapangyarihan. Hindi naman ginaagaw ang kanyang kapangyarihan, pero insecure siya. May karibal siya. Hindi naman karibal si Jesus. Pero yun ang kanyang tingin. Kaya balang araw, kapag nalaman niyang hindi na babalik yung pantas dahil naghabilin siya. Pag natuklasan ninyo, balik kayo sa akin upang ako'y makasamba rin sa kanya. Nagkukunwari lang yun. Sabi niya, para makasamba ko. Pero nakita natin yung hangarin niya, ayun. Nung hindi bumalik yung mga pantas sa kanya, pagkalipas ng ilang taon, halos 2. Bakit? Pinapatay niya yung mga bata from 2 years old below. So, nagbibigay sa atin ng indikasyon kung kailan lumitaw yung tala. 2 years. At gets po natin, ano? Kaya, nung nagbisita itong pantas, nasa bahay na sila. Sinasabi sa atin, ang bata, big sabihin, more or less, 2 years old na rin si Jesus. Ang mahalaga, yung kahulugan nito, ano po, ng mga pangyayari. Nakita natin, may pagkakataon, lapitan, sambahin, kilalanin, itong magliligtas sa kanila. Pero, tinakwil, hindi kinilala. Anong kahulugan nito sa atin? Ganun din po. Marami tayong pagkakataon, kilalanin itong si Jesus sa panalangin, sa pagtanggap ng mga sakramento, sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa pagbabasa. Pero marami sa mga tao, ang pinag-ukulan lang pansin ay iba. Pera. Tapos kung paano yayaman, kung paano magtatagumpay sa kanilang karir. Masama ba yun? Hindi po. Pero kung number 1, yun ang ating pangarap, pinupunto na sa buhay, parang may kulang ang ating buhay. Sa lahat ng tagumpay mo, sa lahat ng pangyari sa buhay mo, anong magbibigay ng liwanag para maunawaan mo yung mga krisis, mga kahirapan, mga problema, makakita ka ng tamang solusyon, makikita mo yung buhay ng tao sa pananaw ng Diyos, hindi pananaw ng tao na napakakitid, makasarili. Iba ang pananaw ng Diyos. Kaya patuloy nagpapahayag, nagpapakilala, nagpapakita, hindi physical, but sa puso natin. Kaya
sa mga naraang pagninilay aking sinabi, binahagi na ang tunay na sabsaban na Panginoong Hesus, hindi yung ating nakitang sabsaban kung saan nilagay ni Maria ang kanyang anak. Ang tunay na sabsaban ng Panginoon ay ang puso mo, puso ko, kung saan nais ng Diyos manahan, manatili sa puso mo at puso ko. Gaano kalakas ang ating tiyaga, sigasig upang matuklasan ng Panginoon, makilala siyang lubusan. Gaano kalakas ang ating interes. Maraming mga tao, marami silang kaalaman sa nangyayari sa ating kapanahunan tungkol sa teknolohiya, AI, artificial intelligence, ang daming kaalaman sa computer, pero sa Diyos, halos hindi pinapansin. Samantalang Diyos ay siyang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. Sana ang pagdiwang natin itong huling araw ng ating panahon ng Pasko, sana hindi matatapos sa araw na ito. Ngunit ang ating paghahanap, pagsisikap, maging malapit tayo sa Panginoon, ay pagpapatuloy natin sa mga pagninilay natin sa Sibang Gabi, paghahanda para sa Paskong Pagsilang Jesus. May mga pagkakataon, ramdam natin ang presensya ng Diyos. Sana yung mga biyayang yon alagaan po natin. Balik-balikan natin. Iyon ang magbibigay sa atin ng lakas, magandang pananaw, liwanag sa oras ng kadiliman. Tandaan natin, ang liwanag ni Kristo ang siyang nagbibigay ng tunay na galak, tuwa, tagumpay sa atin. Ang liwanag ni Kristo ang nagbibigay na patuloy na pag-asa sa kabila ng kahirapan, mga krisis, problema nangyayari sa buong mundo. Tanging si Jesus ang makakatulong, makakapagbigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Amen.